what do you think about SMNI? Kasi ang mga Dutertes, former President Rodrigo Duterte, may mapahayag na siya, excessive. Si VP Sara po, nakita natin yung strong-worded comment niya about it. And ito nga sinasabi, mga taga Davao, ano po bang tingin niyo doon sa nangyaring implementation of the warrant, yung search warrant, sa paghahanap po kay Quiboloy sa KOJC? Is it excessive for you, Prof? Well, like I said, ang SMN, ang si Pastor Quiboloy kasi mayroong kasong nakasampa sa kanya. Na inihahin ng mga complainant sa mga dati niyang membro. Seryoso yung mga mga aligasyon, sexual abuse, abuse of a minor, human trafficking, 'di ba? Maraming ganung klase ng allegations. These are allegations that have to be proven in court. Apparently, our judicial system determined that there is probable cause. And that is why there is a warrant of arrest. These are perfectly legal procedures. Now, Pastor Apollo Quiboloy have avoided accountability first by not appearing in the Senate. Diba? Merong investigasyon doon. Hindi lang yon. Ngayon naman, talagang nagsabi siya, hindi daw siya pahuhuli ng buhay. Ayaw niyang voluntarily mag-surrender kahit may warrant of arrest na sa kanya. Kasi kung talagang pag alam mo naman may warrant of arrest na sa'yo, well publicized yun, ang ginagawa ng iba, ikaw na mismo ang pupunta sa presinto, di ba, para mag-surrender. At you file bail. Di ba? Yun ang magdala ka ng abogado. This will give you an opportunity to face the accusations and the accusers and defend yourself and exercise the right of due process. And to be presumed innocent. Of course, you always are saying fugitive from justice. If you flee, it is already an admission of guilt. Ganun ang sinasabi, di ba? Pero hindi naman necessarily ganun. Kasi marami naman tayong mga senador na tumakas tapos later on, di ba? Di ba? So, nagtago. Pero dapat ang dito, harapin na nila. Ngayon yung kanilang mga kaso. Itong nangyari sa Davao, people may see the optics as an overkill. But what are you going to do? In the first place, these are serious allegations. And it's not just Pastor Quiboloy. There are 5 other persons who are part of the pleading or impleaded together with him who have allegedly committed the crime. These are allegations, pero probable cause na nga. So, ang dito may ganun kang klase ng malakas na yung personalidad, tapos nagsalita pa ng hindi ako pahuhuli ng buhay, tapos alam mo makapangyarihan siya. O therefore, ang doon ay malinaw na kailangan mo ng human resources. So, kailangan mo damihan ng tao kasi you don't even know. Kasi very charismatic ang iyong huhulihin. Plus, of course, marami siyang baril daw, no? Na sinasabi na pag-aaral. May mga dedicated na mga tao talagang handa siyang ipagtanggol. So, at lumabas naman talaga na kung mayroon mang violence na nangyari, objectively, napanood ko yung mga video, it came from the side of the defenders of Pastor Quiboloy, with all due respect. Sila yung unang nagpabuga ng hindi naman sinugod talaga sila ng pulis na namukpok na yung pulis, di ba? Hindi ganoon. Talagang pinabayaan nilang maubos yung tubig hanggang matapos, hanggang sila ay pumasok. Tapos may mga nagsasabi bakit daw yung warrant of arrest naging search warrant. Hindi daw dapat gano'n. Mga narinig kang abogadong gano'n. Ni-research ko yan, nagtanong-tanong ako dyan. Sabi nila, pwede naman kasi yung warrantless search pag incidental to a valid warrant of arrest. May warrant of arrest sa'yo, tapos nandun ka sa bahay mo, hindi ka nag-resist ka or whatever, pwedeng right there and then, pwede magkaroon ng search sa bahay mo if it is incidental. So, pwede naman daw yun. So, yun How about the followers shouting, "Hustisya! Hustisya!" If you're talking about, hindi na excessive force, no? Let's talk about justice. Ano bang justice ang hinihingi mo if you're looking at the psyche of the followers of Pastor Quiboloy? Justice daw Pero ito nga facing justice, di ba? Ikaw ay inaakusahan, ikaw ay may warrant of arrest, ikaw ay hinahanap para humarap sa korte. Anong justice po ba ang sa tingin ninyong dapat na hinahanap na mga isinisigaw na ito kung ang hudikatura na po mismo ang humihiling na siya ay mag-appear at para harapin ang kaso niya sa korte? Kasi I remember, bukod doon sa pahayag po niya na hindi pa uhuli ng buhay, ang sabi niya, ayoko sa US.
wag niyo ako extradite, o wag niyo ako may attrition pa siya sinasabi, kung ano man, rendition pala yung sinasabi niya. Pero ang sabi niya, haharap lamang ako, para si dati Pangulong Duterte, haharap lamang ako sa pag-Pilipino ang korte, hindi kapag dayuhan. Ano pong hustisya ba ang sa tingin ninyong hinahanap o hinihiling ng kanyang ni Pastor Kibuloy at kanyang mga tagasunod po? Well, apparently kasi pag ikaw ay humaharap na sa mga taong may deep ideological or religious commitment sa isang figure, minsan hindi na rational ang kanilang mga mga pananaw. So naghahanap ka ng hustisya, eto nga binibigyan na ng pagkakataon si Apollo Kibuloy, ang pastor, na magkaroon ng pagkakataon na masabi sa huwes kung anong side niya, makumpronta yung mga nag-aakusa sa kanya. Mismo. Mag-hire ng pinakamagaling na abogado na pwedeng bilhin ng kanyang karapatan niya. ng kanyang karapatan niya yan. Pwedeng bayaran niya, pwedeng, with all his money and wealth, he can easily hire a brilliant lawyer to defend himself. A privilege that is not, experienced by many Filipinos who are ordinary, right? Na umaasa na lamang minsan sa tulong ng public attorney's office. Di ba? Meron siyang ganung klase ng pribilehiyo. Di sana naman ang gawin ni Pastor Kibuloy, ituruan niya din itong kanyang mga followers. Tagasunod. And at the very least, Prof, sabihan niya na maging mahinahon, di ba? Para hindi kayo masaktan. Kasi I remember din, Prof, mula sa bibig ni dati Pangulong Duterte, sabi niya, kung ako may advice, yung tinanong siya, ano advice mo kay Pastor? Ang sabi niya, sumuko ka na, harapin mo na. Sabi, may pahuli pa siya, wag mo na ako idamay, parang ganun pa siya. Diba? Ibig sabihin, si Pangulong Duterte mismo nagsasabi, harapin mo yung akusasyon sa iyo sa korte. Hindi po ba ito ang dapat talagang patutunguhan po nito, Prof? At kung hindi po itong patutunguhan, edi habang buhay na po siya magtatago at habang buhay siyang tinutugis. Ay, talagang totoo yan, Mike. Dapat ang gawin niya ay siya ay mag-submit to the power of the court and the judicial system. Otherwise, hindi ba ironic yun? Kung wala siyang trust sa ating judicial system, pwedeng gamitin na argumento ng International Criminal Court para magkaroon ng jurisdiction kay Duterte. O hindi pala, sa kanyang kaalyado, hindi pala nag-work sa inyong judicial system. O hindi kami ngayon may jurisdiction sa iyo. So hindi niya alam, nakakasama pa doon sa kaso ni Pangulong Duterte sa ICC. Kasi lalong pinapalakas ngayon ang argumento na wala tayong rule of law. Pag ganyan. Kung mismo si Pastor Kibuloy nagsasabi, wala niya pwedeng pagkatiwala ng korte natin. But it's really interesting because he said contradictory things. He said na hindi siya pauhuli ng buhay. Pero ngayon, sabi niya, sa korte lang ng Pilipino. Ano ba ang korte na nag-issue ng warrant of arrest sa kanya? Hindi ba Pilipino? Idagdag ko lang, singit ko na lang to, Ina. Si Senador, ewan ko, nakita niyo yung pahayag naman ni Senador Robin Padilla. Ang sabi niya, naka-enshrine sa Constitution daw ang separation of church and state. Meron po bang batayan po ito? Siguro ay hindi nababasa ng gusto ni Senator Robin Padilla. Ang sitwasyon na yan, kapag ikaw ay pare at ikaw ay nanggahasan ng tao, hindi pwedeng sabihin mo na separate ang church and state. You committed a crime. If you are a priest and then you murder someone, you will be held liable and law. So sana ay sabi ko kay Senator Padilla, number 1 ka na binoto ng maraming tao. Huwag mo sana sayangin ang boto nila sa pamamagitan ng hindi pag-aaral ng mabuti kung anong ibig sabihin ng separation of church and state. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.